Ka-express, matapos ang matinding laban kontra Australia, malinaw kay Coach Timko na hindi pa tapos ang laban ng Gilas Pilipinas sa mga Oceania Powerhouse. Sa kabila ng pagkatalo, hindi nawawala ang kanyang kumpiyansa sa long-term vision ng national team. We put this team together for the long term and trying to get them to grow together and get better. If we're just going to go ahead and change personnel, we're back to zero again, sabi pa ni Coach Tim, na naniniwalang mas mahalaga ang chemistry at tuloy-tuloy na pag-usad kaysa bigla ang pagbabago ng lineup. At ayon pa sa kanya, ang susi ngayon ay ang pag-aaral mula sa pagkatalo at pag-adjust. We're going to use this and try to make some adjustments, dagdag pa ni Coach Tim. Isa sa pinakamalaking bagay na kanyang binigyang diin ay ang kawalan ni Kai. The big missing piece for us is Kai Sotto. Hopefully, we get Kai and that makes us a little more competitive. Walang duda na ramdam ang pagkawala ng 7-3 big man sa depensa at opensa. Sa ilalim ng ring, naging mahirap para sa Gilas na makontrol ang rebounding battle at pigilan ang inside scoring ng Australia. Kung naroon si Kai, mas magiging mahirap para sa mga kalaban ang makapasok sa paint at magdomina sa ilalim. Bukod pa rito, ang kanyang height at shooting touch ay nagbibigay ng dagdag na spacing para sa shooters tulad ni Dwight Ramos at Justin Brownlee. Pero higit pa sa height advantage, ang pagbabalik ni Kai ay simbolo ng completeness ng Gilas roster. Ang tandem niya kina AJ Edo at Kevin Kiambao ay posibleng magbunga ng versatile frontcourt na may depensa, passing at outside shooting. Kapag nagkasama-sama muli ang mga piraso, mas malaki ang tsansa ng Pilipinas na makipagsabayan sa mga physical at mabilis na kupunan gaya ng Australia. At para kay Coach Tim, hindi lang ito tungkol sa isang laban. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang programang kayang tumagal at magtagumpay sa pinakamalaking entablado. Sa rematch na may mas kumpletong lineup, lalo na kung kasama si Kai, inaasahan ng sambayan ng Pilipino na mas magiging competitive at mas lalapit sa panalo ang Gilas. Ang mensahe ni Coach Tim ay malinaw. Ang laban ay hindi natatapos sa pagkatalo. Ito ay simula lamang ng mas malakas na pagbabalik. Hindi lang basta malakas ang magiging first five ng Gilas, bata pa sila at puno ng energy, kaya't ang kanilang ceiling ay halos walang hanggan. Sa average age na nasa mid-20s pababa, malinaw na ang core na ito ay hindi lamang para sa kasalukuyang FIBA Asia Cup, kundi para rin sa mga darating pang taon sa international basketball. Kai Sotto, sa edad na 23 years old, ay may taas na 7'3" at may kakaibang kombinasyon ng shot blocking at playmaking para sa isang center. Kasama niya si AJ Edo, 24 years old, na may depensa at mobility na bihirang makita sa big men ng Asia. Magkasama, sila ang magiging twin towers na hindi lamang kayang magbantay sa ilalim ng ring, kundi kaya ring umatake at sumabay sa bilis ng modernong laro. Sa frontcourt din, matatagpuan si Kevin Kiambao, also 23 years old, na kilala sa kanyang basketball IQ at versatility. Maari siyang maglaro bilang stretch 4 o maging playmaking forward na kayang dumiskarte mula sa perimeter o post. Samantala si Dwight Ramos, 26 years old, ay isa sa pinaka-consistent na two-way guards ng bansa, mahusay sa depensa, may matinong outside shot at kayang magdala ng opensa sa mga crucial moments. At hindi rin mawawala si Justin Brownlee, bagamat mas veterano, siya ang magiging gabay sa mga batang ito sa loob at labas ng court. Ang kanyang championship experience ay magsisilbing anchor ng team habang binibigyan ng kalayaan ang mga mas bata para magpakita ng kanilang galing. Kung pagsasamahin ang edad, skills at potential sa lineup na ito, malinaw na hindi lang ngayon ang target ng Gilas, ito ay pundasyon para sa isang mas matagumpay na kinabukasan. Pagpasok ng Gilas Pilipinas sa bagong cycle ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, agad silang babangga sa isa sa pinakamalakas na powerhouse ng rehiyon, ang Australia Boomers. Kilala ang Australia bilang consistent top 4 team sa mundo, may malalim na roster mula sa NBA, NBL, at top-tier international leagues, at may laro na punong-puno ng physicality, bilis at disiplina. Para sa mga batang bituin ng Pilipinas, ito ang ultimate litmus test. Kung titingnan ang nakaraan, hirap ang Gilas na makipagsabayan sa Australia. Noong 2018 at 2022 window ng qualifiers, malalaking lamang sa height at experience ang mga Boomers, kaya't kadalasan ay kontrolado nila ang tempo at nagiging matindi ang defensive pressure. Pero ngayon, ibang kwento na sa frontline,
na binubuo ni Kai Sotto, 7'3", AJ Edo, 6'10", at versatile forward na si Kevin Kimball, 6'7", may pangharang at panapat na sa taas ng mga Australian bigs. Hindi na magiging one-sided ang battle sa ilalim. Si Kai kahit galing sa injury ay patuloy na umaangat ang laro, mas agresibo sa rebounding, mas matatag sa poste, at mas may tiwala sa kanyang outside shot. Si AJ Edo naman ay kilala sa kanyang hustle at rim protection, handang sumalpak sa mga 50-50 balls at magbigay ng matinding energy sa depensa. Si KQ, bukod sa pagiging scorer, ay may passing vision na bihira sa kanyang posisyon na makakatulong para ma-break ang matinding press defense ng Australia. At sa perimeter, sina Dwight Ramos at Chesson Brownlee ang magiging susi. Si Dwight na may mataas na basketball IQ at all-around game ay kayang mag-adjust sa tempo at magbigay ng stability sa opensa. Si JB naman, ang clutch scorer, sanay sa big moments at may abilidad na gumawa ng tira kahit gaano kahigpit ang depensa. Kung sabay-sabay gumana ang limang ito, magkakaroon ng gilas ng balance sa loob at labas na mahalaga laban sa isang elite team gaya ng Boomers. Pero hindi lang talento ang kailangang maging matatag ang gilas sa mental aspect. Ang Australia ay may disiplina sa sistema, bihira magkamali sa rotations at mahusay mag-adjust sa mid-game. Ibig sabihin, bawat possession ay kailangang planado at bawal ang unnecessary turnovers. Sa opensa, dapat mabilis ang ball movements at gumamit ng spacing para ma-press ang Australia na mag-adjust sa kanilang depensa. Ang laban kontra Australia ay hindi lamang para sa standings, ito ay magiging sukatan kung hanggang saan na ang narating ng bagong henerasyon ng gilas. Kung magpapakita sila ng composure, teamwork at matinding intensity kahit hindi manalo, mag-iiwan sila ng mensahe sa buong Asia na handa ng makipagsabayan ng Pilipinas sa pinakamalakas na pwersa sa rehiyon at nagsisimula na ang bagong era ng pambansang kupunan. At kung may isang pangalan na inaasahan ang buong Pilipinas para baguhin ang kapalaran ng gilas sa rematch kontra Australia, walang iba kundi si Kai Sotto. Sa kanyang pagbabalik, hindi lang height ang dala niya ang bagong kumpiyansa, matured na laro at karanasan mula sa pinakamalaking liga sa mundo. Kung noon, unang laban, ramdam ang kawalan ng towering presence sa ilalim, ngayon ay iba na ang kwento. Sa defensive end, malaking pagbabago agad ang makikita. Si Kai, gamit ang kanyang 7'3 frame at shot blocking instincts, ay kayang pigilan ang malalakas na atake ng Australia sa paint. Ito ang mismong area na naging butas noong unang laban. Pero ngayon, posibleng magdalawang isip na ang mga Aussie kung iatake pa nila ang loob. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.